Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Paulo mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Bagyong Paulo ay tuluyan na nag-intensify into a tropical storm category at ito'y huling namataan sa laing 705 kilometers east ng Infanta, Quezon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Para naman sa magiging track netong ni Bagyong Paulo, yun po, tuluyan na siya nag-intensify kaninang 2 a.m. bilang isang ganap na tropical storm. At nakikita din po natin, mag-intensify ito ulit prior to landfall into a severe tropical storm category. At inaasahan po natin yung pag-landfall niya bukas ng umaga dito sa may Isabela or northern portion ng Aurora. Kung makikita natin, malaking bahagi ng ating Luzon ang nakapaloob dito sa ating cone of probability. So, doon po nakikita natin yung posibleng daanan pa rin po netong bagyong si Paulo. Nakikita din natin paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility, mag-i-intensify ito into a typhoon category habang palayo na siya ng ating bansa. So yun po, iba yung pag-iingat mo para sa ating mga kababayan dahil nakikita po natin magla-landfall po itong si Paulo at huwag po nating hintayin kung saan po magla-landfall po itong si Paulo. Sa mga areas po natin na under tropical cyclone wind signal ay iba yung pag-iingat na po tayo at mga paghahanda na po tayong dapat na ginagawa. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal, nagdagdag na po tayo ng areas na under tropical cyclone wind signal number 1 dito sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Dagdag din dito ang La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands, at northern portion ng Catanduanes. Ito pong mga areas ng ating under tropical cyclone wind signal number 1. Huwag po tayong magtaka kung wala pa po tayong nararanasan na mga pag-ihip na malalakas na hangin at mga pag-ulan. Dulot na itong tropical cyclone wind signal number 1 ay tinataas po natin. At ito po ay may lead time na 36 hours para makapaghanda ang ating mga kababayan bago po tumama or bago tumawid ng ating kalupaan itong si Bagyong si Paulo. Para naman sa magiging paulan na dulot nito ng bagyong si Paulo, inaasahan natin bukas, ito yung araw ng pagtawid niya ng ating kalupaan. Makikita natin meron tayong 200 or above 200 millimeters of rain dito sa Isabela kung saan natin siya nakikita na magla-landfall at dito na rin sa may Cagayan. Inaasahan naman natin ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Central Luzon. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Bataan, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. So yun po iba yung pag-iingat mo para sa ating mga kababayan dahil sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman sa Saturday, ito po yung paglayo na ng bagyong si Paulo dito sa ating kalupaan. Kung makikita natin, meron pa rin naman tayong nakikita na significant rainfall, lalo na dito sa western section ng ating bansa, particularly dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Posible po yung kaulapan nito ni Paulo habang papalayo siya ng ating bansa ay magdadala pa rin po ng mga pag-ulan, lalo na po dito sa Luzon. Pero dito po, 50 to 100 millimeters of rain ang inaasahan sa mga under po ng ating yellow na color. Para naman sa ating storm surge warning na nilabas kaninang 2 a.m., inaasahan pa rin natin yung taas ng daluyong ng 1 to 2 meters dito sa may Aurora, Cagayan, Isabela, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga nakatira sa coastal areas po natin at makinig po tayo sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan po nating gawin. At yan po muna yung update natin dito si bagyong si Paulo. Mamaya po nating next na press briefing ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shenel Dominguez po at magandang umaga. Ingat po tayong lahat.